O Panginoon, ako ay iyong lingkod, at ang anak ng iyo. Alilang babae, iyong pinutol ang aking mga gapos. Iaalay ko sa iyo ang sakripisyo ng purihin ka ng puso at dila ko, oo, hayaan ang lahat ng aking mga buto. Sabihin, O Panginoon, sino ang katulad mo? Hayaang sabihin nila, at sagutin mo ako. At sabihin sa aking kaluluwa, ako ang iyong kaligtasan. Sino ako, at ano ako? Anong kasamaan ang hindi naging aking mga gawa, o kung hindi ang aking mga gawa, ang aking mga salita? O kung hindi ang aking mga salita, ang aking kalooban? Ngunit ikaw, Panginoon, ay mabuti at mahabagin. At ang iyong kanang kamay ay may paggalang sa lalim ng aking kamatayan, at mula sa kaibuturan ng aking puso ay inalis ang kailaliman ng katiwalian. At itong kabuuan mo. Ang regalo ay, upang bawiin kung ano ang aking ninanais, at sa kalooban kung ano ang iyong naisin. Pero saan? Sa lahat ng mga taon na yon, at mula sa kung ano ang mababa at malalim na reses ko. Malayang kalooban ay tumawag sa isang sandali, kung saan isuko ang aking lig sa iyo. Madaling pamatok, at aking mga balikat sa iyong magaan na pasanin, O Kristo Jesus, aking katulong at aking manunubos. Kung gaano ito kasweet sa akin, gusto ang tamis ng mga laruan. At kung ano ang kinatatakutan kong paghiwalayin. Ngayon ay isang kagalakan upang makipaghiwalay. Sapagkat itinaboy mo sila sa akin. Ikaw ay totoo at pinakamataas na tamis. Iyong itinaboy sila, at para sa kanila. Pumasok ka sa iyong sarili, mas matamis kaysa sa lahat ng kasiyahan, bagaman hindi sa laman at dugo, mas maliwanag kaysa sa lahat ng liwanag, ngunit mas nakatago kaysa sa lahat ng kalaliman, mas mataas kaysa sa lahat ng karangalan, ngunit hindi sa mataas sa kanilang sariling kapalaluan. Ngayon ay aking kaluluwang malaya mula sa masakit na mga alalahanin ng canvassing at pagkuha at weltering. Sa karumihan at pagkamot sa katinang pagnanasa. At nagsalita ang aking sanggol na dila. Malaya sa iyo, ang aking ningning, at ang aking mga kayamanan, at ang aking kalusugan, ang Panginoon ko. Diyos. At ako'y nagpasya sa iyong paningin, hindi magulo, upang mapunit, ngunit malumanay sa bawiin, ang paglilingkod ng aking dila mula sa marts ng liplabor, ng kabataan, walang mga mag-aaral sa iyong batas, o sa iyong kapayapaan, kundi sa mga kasinungalingang dotages, at batas skirmishes, hindi na dapat bumili sa aking bibig armas para sa kanilang kabaliwan. At masyadong napapanahong, gusto nito ngayon, ngunit napakakaunting araw hanggang sa bakasyon ng vintage, at napagpasyahan kong tiisin sila, pagkatapos ay sa isang regular paraan upang ako ay umalis, at na binili mo, hindi na ibalik para ibenta. Ang aming layunin noon ay nabatid sa iyo, pero sa mga lalaki, iba. Kaysa sa ating sariling mga kaibigan, hindi ba ito kilala? Dahil nagkasundo kami sa aming sarili na huwag ipaalam ito sa ibang bansa sa kaninuman, bagaman sa amin ngayon ay umaakyat mula sa lambak ng mga luha, at umaawit ng awit ng mga antas, ikaw ay nagkaroon. Binigyan ng matatalas na palaso, at nagwawasak ng mga baga laban sa tusong dila. Na para bang nagpapayo para sa atin, ay hahadlang, at gagawin dahil sa pag-ibig. Lamunin mo kami, gaya ng pagkain nito. Iyong tinusok ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, at dinala namin ang iyo. Mga salita gaya ng nakatatak sa aming mga laman loob, at ang mga halimbawa ng iyong mga lingkod. Na para sa itim ay ginawa mong maliwanag, at para sa patay, buhay na nakasalansan. Sama-sama sa sisidlan ng ating mga iniisip, sinindihan at sinunog iyon. Ang aming mabigat na kakapusan, upang hindi kami lumubog sa kalaliman, at sila fired us so vehemently, that all the blast of subtle tongues from. Ang mga mananalo ay maaari lamang mag-alab sa atin ng mas mabangis, hindi mapatay tayo. Gayunpaman, dahil alang-alang sa iyong pangalan na iyong pinabanal.
Sa buong daigdig, ito ang ating panata at layunin ay maaari ring makatagpo. Commend it, parang ostentation na hindi maghintay ng bakasyon ngayon. Kaya malapit, ngunit upang umalis muna sa isang pampublikong propesyon na kung saan ay bago ang mata ng lahat, upang ang lahat ay tumitingin sa gawa kong ito at nagmamasid kung gaano kalapit. Ay ang oras ng vintage na kung saan nais kong asahan ay pag-uusapan ng marami. Sa akin, na parang gusto kong magpakita ng isang mahusay. At ano ang naging wakas nito? Naglingkod sa akin na ang mga tao ay dapat magbigay galang at makipagtalo sa aking layunin at na ang ating kabutihan ay dapat pagsalitaan ng masama. Bukod dito, sa una ay nabagabag ako na sa mismong tag-araw na ito ang aking mga baga. Nagsimulang magbigay daan sa gitna ng napakahusay na gawaing pampanitikan at huminga ng malalim. Sa hirap at sa sakit sa dibdib ko para ipakita na sila nga nasugatan at tanggihan ang anumang buo o pinahabang pagsasalita, ito ay nagkaroon ng problema sa akin, dahil ito ay halos pinilit sa akin ng pangangailangan na ilatag na pasanin ng pagtuturo o kung ako ay maaaring gumaling at gumaling, kahit papaano ay itigil ito. Pero kapag ang buong hiling para sa paglilibang na ako ay maaaring makita kung paano na ikaw ay ang Panginoon, bumangon at natatag sa akin, aking Diyos, alam mo, ako ay nagsimula kahit upang magalak na ako ay nagkaroon na ito pangalawang at na walang pagkukunwari, excuse, kung saan. Maaaring isang bagay na nagpapabagal sa pagkakasala na ginawa ng mga taong para sa kanilang alang-alang sa mga anak, ninais na huwag akong magkaroon ng kalayaan ng iyong mga anak. Puno noon ng gayong kagalakan, tiniis ko hanggang sa ang pagitan ng oras ay tumakbo, maaaring ito ay mga 20 araw, gayon pa man sila, ay tiniis ng buong lakas, tiniis, para sa ang pag-iimbot na dating bahagi ng mabigat na negosyong ito, ay umalis. Ako ay nanatiling nag-iisa, at nabigla, ay walang pasensya. Kinuha ang pwesto nito. Marahil, maaaring sabihin ng ilan sa iyong mga lingkod, aking mga kapatid, na nagkasala ako dito, na buong pusong nakatuon sa paglilingkod sa iyo, ako ay nagdusa. Ang aking sarili na umupo kahit isang oras sa upuan ng mga kasinungalingan. Hindi rin ako palaaway. Ngunit hindi ka ba, o pinakamaawaing Panginoon, ay nagpatawad at pinatawad din ang kasalanang ito, kasama ang iba ko pang pinakakakilakilabot at nakamamatay na mga kasalanan sa ang banal na tubig. Si Verecundus ay napagod sa pag-aalala tungkol sa ating pagpapala dahil na pinipigilan ng mga bono kung saan siya ay pinakamahigpit na nakagapos, siya. Nakita na siya ay dapat na mahiwalay sa atin. Para sa kanyang sarili ay hindi pa eh. Si Christian, ang kanyang asawang isa sa mga mananampalataya, at gayon paman sa pamamagitan nito, mas mahigpit kaysa. Sa pamamagitan ng anumang iba pang mga tanikala, siya ay pinahintulutan at hinadlangan mula sa paglalakbay na kung saan kami ay ngayon essayed. Sapagkat hindi niya, sabi niya, maging isang Kristiyano sa anumang iba pa mga tuntunin kaysa sa mga hindi niya magagawa. Gayunpaman, magalang niya kaming inalok. Manatili sa kanyang bahay bansa hanggat dapat tayong manatili doon. Ikaw, o Panginoon, ay gagantimpalaan mo siya sa muling pagkabuhay ng mga matuwid, yamang mayroon ka. Ibinigay na sa kanya ang kapalaran ng mga matuwid. Dahil bagaman sa ating kawalan na ngayon ay nasa Roma, siya ay dinapuan ng karamdaman sa katawan, at doon na ginawang isang Kristiyano, at isa sa mga tapat, siya ay umalis sa buhay na ito, pa. Ikaw ay naawa hindi lamang sa kanya, kundi sa amin din, baka alalahanin ang labis na kabaitan ng ating kaibigan sa atin, ngunit hindi siya mabilang. Sa iyong kawan, kami ay dapat na dalamhati ng hindi matiis na kalungkutan. Salamat sa iyo, aming Diyos, kami ay iyo, ang iyong mga mungkahi, at mga aliw ay nagsasabi sa amin, tapat sa mga pangako, iyong ginagantihan ngayon si Verecundus para sa kanyang bansang bahay ng Kasyakum, kung saan mula sa lagnat ng mundo ay nagpahinga kami sa ikaw, na may walang hanggang kasariwaan ng iyong paraiso, sapagkat mayroon ka.
Pinatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan sa lupa, sa mayamang bundok, sa bundok na iyon. Na nagbubunga ng gatas, iyong sariling bundok. Nagkaroon siya noon ng kalungkutan, ngunit kagalakan si Nebridius. Dahil kahit siya rin, hindi pa isang Kristiyano, ay nahulog sa hukay ng pinakamasamang iyon. Pagkakamali, pinaniniwalaang ang laman ng iyong anak ay isang multo, ngunit umuusbong. Mula noon, siya ay naniwala gaya natin, hindi pa endued sa anumang sakramento ng iyong simbahan, ngunit isang masigasig na naghahanap sa labas ng katotohanan. Sino, hindi nagtagal. Pagkatapos ng aming pagbabalik loob at pagbabagong buhay sa pamamagitan ng iyong binyag, na ay tapat na miyembro ng simbahang katoliko at naglilingkod sa iyo ng ganap. Kalinisang puri at pagtitimpi sa kanyang mga tao sa Afrika, sa kanyang buong bahay. Nasa pamamagitan niya ay unang naging Kristiyano, pinalaya mo ba ang laman, at ngayon naninirahan siya sa sinapupunan ni Abraham. Kung ano man iyon, alin ay ipinahihiwatig ng dibdib na iyon, naroon ang aking Nebridius, ang aking matamis na kaibigan. At ang iyong anak, o Panginoon, na inampon ng isang taong pinalaya, doon siya nabubuhay. Para saan? May ibang lugar ba para sa ganoong kaluluwa? Doon siya nakatira, na itinanong niya. Karamihan sa akin, isang mahirap na taong walang karanasan. Ngayon hindi niya inilapit ang kanyang tainga sa akin. Bibig, ngunit ang kanyang espiritual na bibig ay sa iyong bukal, at uminom ng kasing dami. Bilang siya ay maaaring tumanggap, karunungan sa proporsyon sa kanyang pagkauhaw, walang katapusang masaya. Hindi rin ako nag-iisip na siya ay lasing doon, na nakalimutan ako, nakikita. Ikaw, Panginoon, na kanyang iniinom, ay naalala mo kami. Ganon din tayo noon. Umaaliw kay Verecundus, na nalungkot hanggat pinahihintulutan ng pagkakaibigan. Na ang aming pagbabalik loob ay ganoong uri, at hinihimok siyang maging tapat, ayon sa kanyang sukat, ibig sabihin ng isang may asawa, at naghihintay na sumunod sa amin si Nebridius, na sa sobrang malapit, siya ay lahat maliban ginagawa, at kaya, narito. Ang mga araw na iyon ay lumipas ng mahaba, para sa matagal at marami sila. Tila, para sa pag-ibig ko hubad sa madaling kalayaan, na maaari kong kantahin sa ikaw, mula sa aking kaibuturan ng utak, ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ako ay mayroon. Hinanap ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hahanapin. Ngayon ay dumating ang araw kung saan ako ay nasa gawa upang mapalaya ang aking retorika. Pagka-profesor, kung saan sa pag-iisip ay napalaya na ako. At ito ay ginawa. Iyong iniligtas ang aking dila, kung saan iyong iniligtas noong una. Puso. At pinagpala kita, nagagalak, nagretiro kasama ang lahat ng akin sa villa. Ang ginawa ko roon sa pagsulat, na ngayon ay nakatala sa paglilingkod sa iyo. Bagaman pa rin, sa paghinga oras na ito ay humihingal mula sa paaralan ng pride, baka masaksihan ng mga libro ko, pati na rin ang pinagdebatehan ko sa iba, as what? Sa aking sarili lamang, sa harap mo, ano kay Nebridius, na wala? Saksi ang aking mga sulat. At kailan ako magkakaroon ng panahon para sanayin ang lahat ng iyo? Malaking pakinabang sa atin sa panahong iyon, lalo na kapag nagmamadali pa. Mas malaking awa. Sapagkat ang aking alaala ay nagpapaalaala sa akin, at ito ay nakalulugod. Ako, o Panginoon, upang ipagtapat sa iyo, sa pamamagitan ng kung anong panloob ng mga panundot iyong pinaamo. At kung paano mo ako pinapantayan, ibinaba ang aking mga bundok at burol. Matataas na imahinasyon, itinutuwid ang aking baluktot, at pinapakinis ang aking magaspang na paraan, at kung paano mo pinasuko ang kapatid ng aking puso. Alypius, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas. Hesukristo, na sa una ay hindi niya masisigurong ligtas na ipasok ating mga sinulat. Sapagkat sa halip ay gugustuhin niya silang lasapin ng matataas na sedro ng ang mga paaralan na ngayon ay sinira ng Panginoon kaysa sa masustansyang halamang gamot ng simbahan, ang panlunas sa mga ahas. O, sa anong mga impit na sinabi ko sa iyo, aking Diyos, nang aking binabasa ang mga awit.
ni David, yaong mga tapat na awit at mga tunog ng debosyon na nagpapahintulot sa hindi namumulaklak na espiritu bilang katekumen pa at isang baguhan sa iyong tunay na pag-ibig. Nagpapahinga sa villa na iyon, kasama si Alypius isang katechumen, ang aking ina ay kumapit sa amin sa pananamit ng babae na may panlalaking pananampalataya, na may katahimikan ng edad. Makainang pag-ibig, Kristiyanong kabanalan. O, anong mga accent ang binigkas ko sa iyo? Ang mga awit na iyon, at paanong ako ay nagningas patungo sa iyo, at sa apoy. Upang magsanay sa kanila, kung maaari, sa buong mundo, laban sa pagmamataas ng sangkatauhan. At gayon pa man sila ay inaawit sa buong mundo, ni maaari ang alinman. Itago ang sarili sa iyong init. Sa kung ano ang marubdob at mapait na kalungkutan ko. Galit sa manichis. At muli ay naawa ako sa kanila, sapagkat hindi nila nalalaman ang mga sakramento na iyon, ang mga gamot na iyon, at galit sila sa panlunas na maaaring nakabawi sa kanila ng kanilang kabaliwan. Paano ko sila? Ay pagkatapos ay sa isang lugar malapit sa akin, at nang hindi ko alam na sila naroroon, nakita sana ang aking mukha, at narinig ang aking mga salita. Nang basahin ko ang ika-4 na awit sa oras na iyon ng aking pahinga, at kung paano ang awit na iyon gumawa sa akin, nang ako'y tumawag, dininig ng Diyos ng aking katuwiran. Ako, sa kapighatian ay pinalaki mo ako. Maawa ka sa akin, O Panginoon. At dinggin ang aking panalangin. Kung ano ang binigkas ko sa mga salitang ito, sila makarinig, nang hindi ko nalalaman kung narinig nila, baka marinig nila. Sa tingin ko sinabi ko ito para sa kanilang kapakanan. Dahil sa katotohanan hindi rin ako dapat magsalita. Ang parehong mga bagay o sa parehong paraan, kung napagtanto ko na narinig nila at nakita ako, ni kung sasabihin ko ang mga ito ay tatanggapin nila ang mga ito, tulad noong sinabi ko. Sa pamamagitan at para sa aking sarili sa iyo, mula sa likas na damdamin ng aking kaluluwa. Nanginig ako sa takot, at muling nag-alab sa pag-asa, at sa kagalakan. Ang iyong awa, O Ama, at lahat ay inilabas pareho ng aking mga mata at boses. Nang ang iyong mabuting espiritu ay bumaling sa amin, ay nagsabi, O kayong mga anak ng tao, hanggang kailan? Mabagal sa puso. Bakit mo iniibig ang walang kabuluhan, at humahanap ng paupahan? Para ako ay nagkaroon. Minahal ang walang kabuluhan, at naghanap ng pagpapaupa. At ikaw, O Panginoon, ay nagkaroon na. Dinakila ang iyong banal, binuhay siya mula sa mga patay, at inilagay siya sa ang iyong kanang kamay, kung saan mula sa kaitaasan dapat niyang ipadala ang kanyang pangako, ang mang-aaliw, ang espiritu ng katotohanan. At ipinadala na niya siya, ngunit alam ko, hindi ito, isinugo niya siya, sapagkat siya ngayon ay dinakila, muling bumangon mula sa mga patay, at umakyat sa langit. Sapagkat hanggang noon, ang Espiritu ay hindi pa ibinigay, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. At umiyak ang propeta. Out, gaano katagal, bagal ng puso? Bakit niyo iniibig ang walang kabuluhan, at hinahanap niyo pagpapaupa? Alamin ito, na pinadakila ng Panginoon ang kanyang banal. Umiiyak siya. Out, gaano katagal? Sumigaw siya, alamin mo ito, at matagal ko nang hindi alam. Umibig sa walang kabuluhan, at naghanap ng pagpapaupa, at kaya't narinig ko at nanginginig, sapagkat ito ay sinabi sa mga tulad ng naalala ko sa aking sarili. Naging para sa mga multo na pinanghawakan ko para sa mga katotohanan, ay naroon vanity at pagpapaupa, at nagsalita ako ng malakas ng maraming bagay ng taimtim at pilit. Sa pait ng aking alaala. Alin ang narinig nila, sino? Ngunit ibigin ang walang kabuluhan at humanap ng pagpapaupa. Sila ay marahil ay nababagabag, at naisuka ito, at maririnig mo sila kapag sila'y dumaing sa iyo, sapagkat sa pamamagitan ng tunay na kamatayan sa laman ay namatay siya para sa atin. Na ngayon ay namamagitan sa iyo para sa amin. Nabasa ko pa, magalit ka, at huwag magkasala. At paano ako naantig, O Diyos ko?
Na ngayon ay natutong magalit sa aking sarili para sa mga bagay na nakaraan upang ako ay magalit. Hindi kasalanan sa darating na panahon. Oo, ang makatarungang magalit para sa na ito ay hindi. Ibang kalikasan ng isang tao ng kadiliman na nagkasala para sa akin, gaya ng sinasabi nila. Na hindi nagagalit sa kanilang sarili at nag-imbak ng puot laban sa araw. Ng puot at ng paghahayag ng iyong makatarungang paghatol. Ni ang aking kabutihan. Mga bagay na ngayon ay nasa labas, o hinahangad ng mga mata ng laman sa makalupang araw na iyon. Sapagkat sila na nagnanais magkaroon ng kagalakan mula sa labas sa lalong madaling panahon ay nagiging walang kabuluhan at sira. Kanilang sarili sa mga bagay na nakikita at temporal, at sa kanilang pagkagutom. Dinilaan ng mga kaisipan ang kanilang mga anino. O kung sila ay napagod sa kanilang kagutom, at sinabi, sino ang magpapakita sa atin ng mabubuting bagay? At sasabihin namin. At kanilang narinig, ang liwanag ng iyong mukha ay natatakan sa amin. Sapagkat kami, hindi yaong liwanag na nagbibigay liwanag sa bawat tao, ngunit tayo ay naliwanagan. Sa pamamagitan mo, na kung minsan ay kadiliman, kami ay maging liwanag sa iyo. O kung makita nila ang walang hanggang internal, na nang matikman ko, ako nga. Nalulungkot na hindi ko ito maipakita sa kanila, hanggat dinadala nila sa akin ang kanilang puso sa kanilang mga mata na lumilibot mula sa iyo, habang kanilang sinabi, sino ang gugustuhin? Ipakita sa amin ang magagandang bagay. Para doon, kung saan ako ay galit sa loob ng aking sarili sa aking silid, kung saan ako ay sinaksak sa loob, kung saan ako ay naghain, pinapatay ang aking matandang lalaki, at sinimulan ang layunin ng isang bagong buhay, inilalagay ang aking tiwala sa iyo, doon yung nagsimulang maging matamis sa akin, at inilagay mo kagalakan sa aking puso. At sumigaw ako, habang binabasa ko ito sa panlabas, nahanap ko ito sa loob-loob. Hindi rin ako mapaparami ng mga makamundong bagay, nag-aaksaya oras, at nasayang ng oras, samantalang ako ay nagkaroon sa iyong walang hanggang simpleng kakanyahan. Ibang mais, at alak, at langis. At sa isang malakas na sigaw ng aking puso ay sumigaw ako sa susunod na talata, o sa kapayapaan. O para sa the self-same. O ano ang sinabi niya, hihiga ako at matutulog para. Sino ang makahahadlang sa atin, kapag nangyari ang kasabihang nasusulat? Nilamon ng tagumpay ang kamatayan. At ikaw ay higit sa lahat ang sarili 126. Pareho, sino ang hindi nagbago, at sa iyo ay kapahingahan na nakakalimot sa lahat ng pagpapagal. Sapagkat walang iba sa iyo, ni kami ay hahanapin ang mga yaong marami pang iba. Mga bagay na hindi kung ano ikaw, ngunit ikaw, Panginoon, lamang ang gumawa. Naninirahan ako sa pag-asa. Ako'y nagbasa, at nagningas, ninakita ko kung ano ang gagawin sa mga iyon. Bingi at patay, kung kanino ako ay naging, isang taong salot, isang mapait at isang bulag-bowler laban sa mga kasulatan, na kung saan ay honid sa pulot ng langit, at maliwanag sa pamamagitan ng iyong sariling liwanag, at ako'y nalipol ng masigasig sa mga kaaway ng kasulatang ito. Kailan ko maaalala ang lahat ng nagdaan sa mga banal na araw na iyon? Ngunit wala pa rin. Nakalimutan ko, at hindi ko lalagpasan ang kalubhaan ng iyong hagupit, at ang kahangahangang bilis ng iyong awa. Pinahirapan mo ako noon sa sakit. Sa aking mga ngipin, na kapag ito ay dumating sa isang taas na hindi ko kaya magsalita, pumasok sa aking puso na hangarin ang lahat ng aking mga kaibigan na naroroon na ipagdasal. Ako sa iyo, ang Diyos ng lahat ng uri ng kalusugan. At ito ay isinulat ko sa wax. At ibinigay ito sa kanila upang basahin. Kasalukuyan sa lalong madaling panahon na may abang debosyon namin. Yumuko ang aming mga tuhod na wala ang sakit na iyon. Pero anong sakit? O paano napunta? Lumayo ito. Ako ay natakot, o aking Panginoon, aking Diyos, dahil mula sa pagkabata ay mayroon na ako. Hindi nakaranas ng katulad. At ang kapangyarihan ng iyong tango ay malalim. Inihatid sa akin, at nagagalak sa pananampalataya, pinuri ko ang iyong pangalan. At iyon.
Pinahintulutan ako ng pananampalataya na huwag maging kalmado tungkol sa aking mga nakaraang kasalanan na hindi pa. Pinatawad mo ako sa pamamagitan ng iyong binyag. Natapos ang vintage vacation, nagbigay ako ng notice sa mga Milanese na magbigay ang kanilang mga scholar na may ibang master upang magbenta ng mga salita sa kanila para sa mayroon ako. Parehong nagpasya na maglingkod sa iyo at sa pamamagitan ng aking kahirapan sa paghinga. At ang sakit sa aking dibdib ay hindi katumbas ng pagkaprofesor. At sa pamamagitan ng mga titik ay ipinahiwatig sa iyong prelate, ang banal na tao na si Ambrose, ang aking mga dating pagkakamali at kasalukuyang mga hangarin na humihiling sa kanyang payo kung ano sa iyong mga kasulatan ang pinakamabuti ko. Magbasa, upang maging mas handa at mas angkop para sa pagtanggap ng napakalaking biyaya. Siya nagrekomenda kay Isaias na propeta, naniniwala ako, sapagkat siya ay higit sa iba. Isang mas malinaw na paunang pagpapakita ng ebanghelyo at ng pagtawag sa mga gentil. Ngunit ako, hindi naiintindihan ang unang aralin sa kanya, at ini-imagine ang kabuuan. Upang maging tulad nito, inilatag ito sa pamamagitan ng upang maipagpatuloy kapag mas mahusay na practice sa ating Panginoon. Sariling salita. Mula noon, nang dumating ang panahon kung saan ako ay magbibigay sa aking pangalan, tayo umalis ng bansa at bumalik sa Milan. Nasiyahan din si Alipius na makasama. Ako'y isinilang na muli sa iyo, na nakasuot na ng kababaang loob na nararapat. Iyong mga sakramento, at isang pinakamagiting na tamer ng katawan, kaya bilang may hindi sinasadyang pakikipagsapalaran, na isuot ang nagyelo na lupa ng Italia gamit ang kanyang mga hubad na paa. Sumama sa amin ang batang si Adeodatus, ipinanganak ayon sa laman ng aking kasalanan. Napakahusay na ginawa mo siya. Siya ay hindi lubos na 15, at sa talas ng isip. Nalampasan ng maraming libingan at matatalinong tao. Ipinagtatapat ko sa iyo ang iyong mga kaloob, o Panginoon kong Diyos, lumikha ng lahat, at sa ganang kayang baguhin ang ating deformities, sapagkat wala akong bahagi sa batang iyon, kundi ang kasalanan. Para diyan tayo. Pinalaki siya sa iyong disiplina, ikaw iyon, wala nang iba, ang nagbigay inspirasyon sa amin. Kasama. Ipinagtatapat ko sa iyo ang iyong mga kaloob. May isang libro namin na pinamagatang De Guro, ito ay isang dialogue, sa pagitan niya at sa akin. Alam mo na ang lahat doon. Ascribed sa taong nakikipag-usap sa akin, ay ang kanyang mga ideya sa kanyang 16 na taon. Higit sa lahat, at higit na kahanga-hanga, natagpuan ko sa kanya. Ang talentong iyon ay nagpasindak sa akin. At sino, ngunit ikaw ang maaaring maging manggagawa ng gayong mga kababalaghan? Hindi nagtagal ay kinuha mo ang kanyang buhay mula sa lupa, at ngayon naalaala ko siya ng walang kabalisahan, na walang kinatatakutan para sa kanya. Pagkabata o kabataan, o ang kanyang buong sarili. Siya ang aming sinamahan, aming kapanahon sa biyaya sa kanyang pinalaki sa iyong disiplina, at kami ay naging binyagan, at ang pagkabalisa para sa ating nakaraang buhay ay nawala sa atin. Hindi rin ako nabusog. Sa mga araw na yon na may kamanghamanghang tamis ng pagsasaalang-alang sa lalim ng ang iyong mga payo tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan. Paano ako umiyak sa ang iyong mga himno at awit na antig sa mabilis ng mga tinig ng iyo sweet at tuned na simbahan? Ang mga tinig ay dumaloy sa aking mga tainga, at ang katotohanan distilled sa aking puso, kung saan ang pagmamahal ng aking debosyon ay umapaw. At tumulo ang mga luha, at masaya ako doon. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang simbahan ng Milan na gumamit ng ganitong uri ng aliw. At pangangaral, ang mga kapatid ay masigasig na nakikiisa sa pagkakaisa ng boses at mga puso. Para sa ito ay 1 taon, o hindi higit pa, na Justina, ina. Ang Emperador Valentinian, isang bata, ay umusig sa iyong lingkod na si Ambrose sa pabor sa kanyang maling pananampalataya, kung saan siya ay naakit ng mga arian. Ang madasalin. Ang mga tao ay nagbantay sa simbahan, na handang mamatay kasama ang kanilang obispo na iyo. Alipin.
Doon ang aking ina na iyong alipin na nagdadala ng isang pangunahing bahagi ng mga iyon. Pagkabalisa at pagbabantay na buhay para sa panalangin. Kami hindi pa naiinitan ng init. Ng iyong espiritu ay napukaw pa rin sa paningin ng namangha at nababagabag na lungsod. Pagkatapos ito ay unang itinatag na ayon sa paraan ng silangang simbahan, himno at awit ay dapat kantahin, baka ang mga tao dapat manghina dahil sa pagod ng kalungkutan, at mula sa araw na iyon hanggang ito ang kaugalian ay pinanatili, iba't iba, oo, halos lahat, ng iyong mga kongregasyon. Sa iba pang bahagi ng mundo na sumusunod dito. Pagkatapos ay natuklasan mo sa pamamagitan ng isang pangitain sa iyong pinangalanang obispo kung saan ang mga bangkay ni Gervasius at Protasius na mga martir ay nakatago na iyong nagkaroon. Sa iyong lihim na kabangyaman na nakaimbak na hindi nasisira ng maraming taon kung saan yo might seasonably produce them to repress the fury of a woman, but isang empress. Sapagkat nang sila ay natuklasan at hinukay, at may nararapat karangalan isinalin sa Ambrosian Basilica, hindi lamang sila na nagalit sa mga maruruming espiritu, ang mga dyablo na umamin sa kanilang sarili, ay gumaling. Ngunit isang tao na sa loob ng maraming taon ay bulag, isang mamamayan, at maayos. Kilala sa lungsod, nagtatanong at naririnig ang dahilan ng pagkalito ng mga tao. Kagalakan, sumibol na nagnanais na ang kanyang gabay ay akayin siya roon. Humantong doon, siya. Nakiusap na pahintulutan na hawakan ng kanyang panyo ang bar ng Tichwa. Mga banal, na ang kamatayan ay mahalaga sa iyong paningin. Na kapag nagawa niya, at itinapat sa kanyang mga mata, agad na nabuksan. Doon nagsimula ang katanyagan. Kumalat, mula doon ang iyong mga papuri ay nagningning, mula doon ang isip niyan. Kaaway, bagamat hindi bumaling sa katinuan ng paniniwala, ay nabaling pa. Pabalik mula sa kanyang galit ng pag-uusig. Salamat sa iyo, o aking Diyos. Kung saan? At kung saan mo dinala ang aking alaala na dapat kong ikumpisal? Ang mga bagay na ito rin sa iyo, na kung saan mahusay na kahit na sila ay, ako ay dumaan sa pagkalimot. At gayon paman, nang ang amoy ng iyong mga pamahid ay naging gayon. Mabango, hindi ba kami tumakbo sa iyo? Kaya't lalo akong umiyak sa gitna. Ang pag-awit ng Kichwa Menes, dating buntong hininga pagkatapos mo, at sa haba. Paghinga sa iyo, hanggang sa makapasok ang hininga sa aming bahay na ito ng damo. Ikaw na nagpapatahan sa mga tao ng isang pag-iisip sa isang bahay, nakisama ka. Kami rin ni Euodius, isang binata ng aming sariling lungsod. Sino ang pagiging opisyal ng hukuman, ay bago sa amin ay nagbalik loob sa iyo at nabautismuhan, at iniwan ang kanyang sekular na pakikidigma, binikisan ang sarili sa iyo. Magkasama kami, malapit na manahan ng sama-sama sa ating matapat na layunin. Hinanap namin kung saan kami maaaring maglingkod. Ikaw ay pinakakapakipakinabang, at magkasamang bumalik sa Afrika, saan? Hanggang sa Ostia, ang aking ina ay umalis sa buhay na ito. Ang dami kong tinatanggal bilang nagmamadali ng husto. Tanggapin mo ang aking mga pagtatapat at pasasalamat, o aking Diyos. Para sa hindi mabilang na mga bagay kung saan ako ay tahimik. Pero hindi ko alisin. Ano man ang ilalabas ng aking kaluluwa tungkol sa iyong aliping iyon. Na nagsilang sa akin, kapwa salaman, upang ako ay maipanganak dito. Temporal na liwanag, at sa puso, upang ako ay maipanganak sa liwanag na walang hanggan. Hindi. Ang kanyang mga kaloob, ngunit ang iyo sa kanya, ibig kong sabihin, sapagkat hindi niya ginawa ni turuan ang sarili. Nilikha mo siya, ni hindi alam ng kanyang ama at ina kung ano ang dapat manggaling sa kanila. At ang setro ng iyong Kristo, ang disiplina ng iyong bugtong na anak, sa isang Kristiyanong bahay, isang mabuting miyembro ng iyong simbahan, tinuruan siya sa iyong takot. Ngunit para sa kanyang mabuting disiplina ay siya sanay na hindi pumupuri sa kasipagan ng kanyang ina, gaya ng sa isang ilang pagod na katulong na nagdala sa kanyang ama noong bata pa.
Gaya ng mga maliliit na bata na dinadala sa likuran ng matatandang babae. Para sa dahilan at para sa kanyang mahusay na edad at mahusay na pakikipag-usap ay siya, sana. Pamilyang Kristiyano na iginagalang ng mga ulo nito. Saan din ang singil ng ipinagkatiwala sa kanya ang mga anak na babae ng kanyang Panginoon na pinagbigyan niya ng masigasig. Makinig na pinipigilan sila ng taimtim kung kinakailangan ng may banal na kalubhaan. At pagtuturo sa kanila ng may matinding paghuhusga. Para, maliban sa mga oras na iyon, kung saan sila ay pinakapansamantalang pinakain sa mesa ng kanilang mga magulang, siya. Hindi sila papahintulutan, kahit natuyo sa uhaw, na uminom ng kahit tubig. Pinipigilan ang isang masamang kaugalian, at idinagdag ang kapaki-pakinabang na payo na ito, kayo ay uminom tubig ngayon, sapagkat wala kang alak sa iyong kapangyarihan, pero kapag ikaw mag-asawa, at maging mga mister ng mga bodega ng alak, at mga aparador. Hahamakin mo ang tubig, ngunit ang kaugalian ng pag-inom ay mananatili. Sa pamamagitan nito, paraan ng pagtuturo at ang otoridad na mayroon siya, pinigilan niya ang kasakiman ng pagkabata at hinubog ang kanilang pinakauhaw sa naturang isang mahusay na pagmoderate na kung ano ang hindi nila dapat na hindi nila gagawin. At gayon paman, gaya ng sinabi sa akin ng iyong alipin na kanyang anak, ay may gumapang sa kanya pagmamahal sa alak. Sapagkat noong gaya ng paraan siya na parang isang matino dalaga, ay inutusan ng kanyang mga magulang na kumuha ng alak mula sa hogs. Hawak ang sisidlan sa ilalim ng siwang bago niya ibinuhos ang alak. Ang flagon, humigop siya ng kaunti gamit ang dulo ng kanyang mga labi, para sa kanya. Tumanggi ang likas na damdamin. Para sa kanyang ginawa, hindi sa anumang pagnanais ng inumin, ngunit dahil sa kagalakan ng kabataan, kung saan ito ay kumukulo. Nakakatuwang freaks, na sa kabataan espiritu ay nakasanayan na pinananatiling sa ilalim ng ang bigat ng kanilang mga matatanda. At sa gayon sa pamamagitan ng pagdaragdag sa maliit na yon, pang-araw-araw na maliliit. Sapagkat ang sinumang humahamak sa maliliit na bagay ay unti-unting mahuhulog, mayroon siya. Nahulog sa ganoong ugali bilang sakim na uminom ng kanyang maliit na tasa na punong-puno. Halos ng alak. Nasaan noon ang maingat na matandang babae, at siya iyon. Taimtim na pagkontra. May makikinabang ba laban sa isang lihim na sakit kung ang iyong nakapagpapagaling na kamay, o Panginoon, ay hindi kami binantayan. Tatay, nanay, at mga gobernador na wala, ikaw ay naroroon, na lumikha, na tumatawag, na rin sa pamamagitan. Ang mga itinalaga sa atin ay gumagawa ng isang bagay tungo sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ano ang ginawa mo noon, O Diyos ko? Paano mo siya pinagaling? Paano gumaling? Sa Kanya? Hindi ka ba naglabas sa ibang kaluluwa ng isang matigas at matalas? Panunuya, parang sibat sa labas ng iyong lihim na tindahan, at sa isang dampilang alisin ang lahat. Yung masasamang bagay. Para sa isang katulong na kasama niya dati. Selar, bumabagsak sa mga salita, tulad ng nangyayari sa kanyang maliit na may bahay kapag nag-iisa sa kanya, tinutuya siya sa kasalanang ito, na may pinakamapait na insulto, pagtawag. Ang kanyang windbibber. Sa kung aling mga panunuya siya, stong sa mabilis, nakita ang karumihan ng kanyang kasalanan, at agad na hinatulan at tinalikuran ito. Bilang ang mapuri na mga kaibigan ay pervert, kaya ang mga mapang-uyam na kaaway ay kadalasang tama. Hindi pa. Kung ano ang iyong ginagawa sa pamamagitan nila, ngunit kung ano ang kanilang nilayon, iyong ginagawa. Gantihan sila. Sapagkat sa kanyang galit ay hinangad niyang pahirapan ang kanyang dalaga, hindi. Baguhin siya, at ginawa ito sa pribado, alinman para sa oras at lugar ng away kaya natagpuan sila, o baka ang kanyang sarili ay magkaroon din ng galit para pagkatuklas nito kaya huli na. Ngunit ikaw, Panginoon, gobernador ng lahat sa langit at lupa, na bumabalik sa iyong mga layunin ang pinakamalalim na agos, at ang pinamumunuan. Kaguluhan ng agos ng mga panahon, ginawa ng napakasama ng katawan ng isa.
Kaluluwa ay nagpapagaling ng iba, baka ang sinuman, kapag siya ay nagmamasid nito, ay mag-ukol nito sa kanya. Sariling kapangyarihan, kahit na ang iba, na nais niyang mabago, ay binago sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pinalaki ng mahinhin at pinailalim sa iyo. Sa kanyang mga magulang, kaysa sa pamamagitan ng kanyang mga magulang sa iyo, sa lalong madaling panahon na siya ay sa edad na makapag-asawa, na ipinagkaloob sa isang asawa, nagsilbi siya sa kanya bilang kanyang Panginoon, at ginawa niya ang kanyang kasipagan upang makuha siya sa iyo, na nangangaral sa iyo. Sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pag-uusap, kung saan iyong ginayakan siya, na ginagawa ang kanyang magalang na magiliw, at kahanga-hanga sa kanyang asawa. At ganoon siya. Tiniis ang kamalian sa kanyang kama bilang hindi kailanman magkaroon ng anumang away sa kanya. Asawa nito. Sapagkat siya'y naghanap ng iyong awa sa kanya, na sumasampalataya sa iyo, maaari siyang maging malinis. Pero bukod dito, fervid siya, as in kanyang affections, kaya sa galit, ngunit siya ay natutunan hindi upang labanan ang isang galit. Asawa, hindi lang sa gawa, kundi kahit sa salita. Noon lang siya smooth at tahimik, at sa isang init ng ulo, upang matanggap ito, siya ay magbibigay ng isang account ng kanyang mga aksyon, kung hapli siya ay overhastily kinuha pagkakasala. Sa isang salita, habang maraming mga matrona, na may mas banayad na asawa, ay nagsawa pa. Baka sa kahihiyan ang kanilang mga mukha, sa pamilyar na usapan ay sisisihin ang kanilang asawa. Buhay, sisisihin niya ang kanilang mga dila, na nagbibigay sa kanila, gaya ng pagbibiro ng taimtim. Payo, na mula nang marinig nila ang mga sulat ng kasal na binasa. Kanila, dapat nilang ituring ang mga ito bilang mga indenture, kung saan sila ay ginawa mga tagapaglingkod, at sa gayon, ang pag-alala sa kanilang kalagayan, ay hindi dapat itakda ang kanilang mga sarili laban sa kanilang mga Panginoon. At nang sila na nalalaman kung ano ang choleric na asawang tiniis niya, na mangha na hindi pa ito narinig. O sa pamamagitan ng anumang token perceived, na Patricius ay pinalo ang kanyang asawa, o na nagkaroon ng anumang pagkakaiba-iba sa pagitan nila, kahit sa isang araw. At kumpidensyal na tinatanong ang dahilan, itinuro niya sa kanila ang kanyang pagsasanay sa itaas. Nabanggit. Ang mga asawang iyon na nagmamasid dito ay natagpuan ang mabuti, at bumalik. Salamat, yaong mga hindi nagmamasid dito, walang nakitang kaginhawahan, at nagdusa. Ang kanyang biyenan din, sa una sa pamamagitan ng mga bulong ng masasamang lingkod ay nag-iinit. Laban sa kanya, nagtagumpay siya sa pamamagitan ng pagmamasid at matyagang pagtitiis. At kaamuan, na siya sa kanyang sariling pagsang-ayon ay natuklasan sa kanyang anak na lalaki ang nakikialam na mga wika kung saan ang kapayapaan sa tahanan sa pagitan niya at niya. Ang manugang na babae ay nabalisa, na humihiling sa kanya na ituwid sila. Pagkatapos, kapag bilang pagsunod sa kanyang ina, at para sa mahusay na pag-order ng pamilya, siya ay may guhitan na itama ang mga natuklasan sa kanyang kalooban na ay natuklasan ng mga ito, ipinangako niya ang katulad na gantimpala sa sinumang na pasayahin. Siya ay dapat magsalita ng masama tungkol sa kanyang manugang sa kanya, at wala na ngayon. Pakikipagsapalaran, sila ay namuhay ng magkasama na may kahangahangang tamis ng isa't isa. Kabaitan. Ang dakilang kaloob na ito ay ipinagkaloob mo rin, o aking Diyos, aking awa, doon. Mabuting alipin mo na sa sinapupunan mo ako nilikha na sa pagitan ng anumang hindi sumasang-ayon at hindi pagkakasundo ng mga partido kung saan niya magagawa siya. Nagpakita sa kanyang sarili tulad ng isang peacemaker, na pagdinig sa magkabilang panig karamihan. Mapait na bagay, tulad ng pamamaga, at hindi natutunaw ng mga gamit ng choler para lumabas. Kapag ang crudities ng enmities ay breathed out sa maasim na mga diskurso. Sa isang kasalukuyang kaibigan laban sa isang nawawalang kaaway, hindi niya kailanman isisiwalat ano man sa isa't isa, ngunit kung ano ang maaaring umasa sa kanila. Pagkakasundo. Ang isang maliit na kabutihan na ito ay maaaring lumitaw sa akin, hindi ko ba sa aking
Kalungkutan ay nakakakilala ng hindi mabilang na mga tao na sa pamamagitan ng ilang kakilakilabot at malawak na paglaganap ng kasalanan, ay hindi lamang nagbubunyag sa mga tao sa isa't isa. Nagalit na mga bagay na sinabi sa galit, ngunit magdagdag ng mga bagay na hindi kailanman sinabi. Samantalang sa makataong sangkatauhan, ito ay nararapat na tila isang magaang bagay na hindi pahirapan o dagdagan ang masamang kalooban sa pamamagitan ng mga masasakit na salita, maliban kung ang isang pag-aaral ay may kasamang mabuti. Mga salita, upang pawin ito. Ganyan siya, iyong sarili, ang kanyang pinakaloob na tagapagturo. Pagtuturo sa kanya sa paaralan ng puso. Sa wakas, ang kanyang sariling asawa, sa pinakadulo ng kanyang buhay sa lupa, ay ginawa. Pakinabang niya sa iyo, ni kailangan niyang magreklamo tungkol doon sa kanya bilang isang mananampalataya. Na bago siya ay isang mananampalataya, ay ipinanganak niya mula sa kanya. Siya rin ang lingkod ng iyong mga lingkod, sinuman sa kanila ang nakakakilala sa kanya, ay gumawa sa kanya ng marami. Purihin at parangalan at ibigin ka, para doon sa pamamagitan ng saksi ng bunga ng isang banal na pag-uusap ay nakita nila ang presensya mo sa kanyang puso. Sapagkat siya ay naging asawa ng isang lalaki, ay nagganti sa kanyang mga magulang, ay pinamahalaan ang kanyang bahay ng may kabanalan, mahusay na iniulat para sa mabubuting gawa, ay nagpalaki ng mga bata, na madalas na nagdurusa sa kanilang pagsilang, gaya ng nakita niya sa kanila. Lumihis mula sa iyo. Panghuli, sa aming lahat na iyong mga lingkod, o Panginoon, na sa pagkakataon ng iyong sariling kaloob na iyong pinahintulutan na magsalita, kami, na nauna sa Kanya. Natutulog sa iyo ay namuhay ng magkakasama, na natanggap ang biyaya ng iyong bautismo, siya ba ay nag-alaga ng gayon, na parang naging ina nating lahat? Kaya nagsilbi sa amin, na para bang siya ay naging bata sa aming lahat. Ang araw na ngayon ay papalapit na kung saan siya ay aalis sa buhay na ito, kung aling araw. Ikaw ay lubos na nakakaalam, hindi namin alam, ito ay nangyari, ang iyong sarili, gaya ng aking pinaniniwalaan. Sa pamamagitan ng iyong mga lihim na paraan, kaya nag-uutos ito, na siya at ako ay tumayong mag-isa, nakasandal sa isang tiyak na bintana, na nakatingin sa hardin ng bahay kung saan kami. Ngayon ay nakahiga sa osta, kung saan inalis sa ingay ng mga lalaki, naroon kami. Pangangalap mula sa mga pagod ng mahabang paglalakbay, para sa paglalakbay. Kami ay diskurso pagkatapos magkasama, nag-iisa, napakamatamis, at kalimutan ang mga yon. Mga bagay na nasa likuran, at inaabot ang mga bagay na yon. Dati, kami ay nagtatanong sa pagitan namin sa presensya ng katotohanan, kung saan ikaw, kung saang uri ang buhay na walang hanggan ng mga banal. Maging, na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni nakapasok man sa puso ng tao. Ngunit gayon pa man, hinihingal ang bibig ng aming puso, pagkatapos ng mga yon. Makalangit na batis ng iyong bukal, ang bukal ng buhay, nakasama. Ikaw, na kung nakayuko doon ayon sa ating kakayahan, tayo ay makapasok. Ilang uri ng pagninilay-nilay sa napakataas na misteryo. At nang ang ating diskurso ay dinala sa puntong iyon, iyon ang pinakamataas. Kasiyahan ng mga pandama sa lupa, sa pinakadalisay na material na liwanag, ay sa paggalang sa tamis ng buhay na iyon, hindi lamang hindi karapat-dapat sa paghahambing. Ngunit hindi man lang binanggit, itinataas natin ang ating mga sarili sa isang mas kumikinang pagmamahal sa sarili pareho, ay sa pamamagitan ng mga antas na dumaan sa lahat ng bagay. Sa katawan, maging ang mismong langit kung saan sumisikat ang araw at buwan at mga bituin. Ang mundo, kami ay salimbay na mas mataas pa, sa pamamagitan ng panloob na pag-iisip at talumpati, at paghanga sa iyong mga gawa, at kami ay dumating sa aming sariling isip. At lumampas sa kanila, upang makarating kami sa rehiyong iyon na hindi nagkukulang ng kasaganaan, kung saan iyong pinakain ang Israel magpakailanman ng pagkain ng katotohanan. At kung saan ang buhay ay ang karunungan kung saan ginawa ang lahat ng mga bagay na ito, at kung ano ang nangyari, at kung ano ang mangyayari, at siya ay hindi ginawa, kundi ay, gaya niya, ay naging, at gayon din siya kailanman, o sa halip, na naging, at
Magiging pagkatapos ay wala sa kanya, ngunit maging, nakikitang siya ay walang hanggan. Sapagkat ang naging, at ang maging pagkatapos, ay hindi walang hanggan. At habang tayo were discoursing and humihingal after her, we little touched on her with ang buong pagsisikap ng ating puso, at kami ay nagbuntong hininga, at doon kami umalis na nakagapos. Ang mga unang bunga ng espiritu, at bumalik sa vocal expressions ng aming bibig, kung saan ang salitang binigkas ay may simula at wakas. At kung ano ang katulad sa iyong salita, aming Panginoon, na nagtitiis sa kanyang sarili ng hindi nagiging luma, at ginagawang bago ang lahat ng bagay. Sinasabi namin noon, kung sa kanino man ay mapatahimik ang kaguluhan ng laman. Pinatahimik ang mga larawan ng lupa, at tubig, at hangin, pinatahimik din ang poste ng langit, o ang mismong kaluluwa, ay tumahimik sa sarili, at sa hindi pag-iisip. Nalampasan ng sarili ang sarili, pinatahimik ang lahat ng mga panaginip, at mga haka-haka na paghahayag, bawat dila at bawat tanda, at anuman ang umiiral lamang sa paglipat, dahil kung sino man ang makakarinig, lahat ng mga ito ay nagsasabi, hindi natin ginawa ang ating sarili, ngunit ginawa niya tayo. Na nananatili magpakailanman, kung pagkatapos ay binigkas ito, sila rin ay dapat na tumahimik, na napukaw lamang ang ating mga tainga sa kanya na lumikha sa kanila, at siya nagsasalita lamang, hindi sa pamamagitan nila kundi sa pamamagitan ng kanyang sarili, upang ating marinig ang kanyang salita. Hindi sa pamamagitan ng alinmang dila ng laman, o tinig ng anghel, o tunog ng kulog, ni sa madilim na bugtong ng isang pagkakatulad, ngunit maaaring marinig kung sino sa mga ito. Ang mga bagay na minamahal natin, ay maaaring marinig ang kanyang sarili nang wala ang mga ito, tulad ng tayong dalawa ngayon. Pinilit ang ating mga sarili, at sa mabilis na pag-iisip ay naantig ang walang hanggang karunungan. Na nananatili sa lahat, maaari ba itong ipagpatuloy, at iba pang mga pangitain ng uri malayo hindi tulad ay withdraw, at ang isang ito ravish, at absorb at wrap. Sa gitna ng mga panloob na kagalakan na ito, upang ang buhay ay maging katulad magpakailanman. Na ang isang sandali ng pag-unawa na ngayon namin side pagkatapos, ay hindi. Ito, pumasok ka sa kagalakan ng iyong guro. At kailan kaya yon? Kapag gagawin namin. Muling bumangon ang lahat, bagaman hindi tayong lahat ay magbabago. Ang mga ganoong bagay ay nagsasalita ako, at kahit na hindi sa ganitong paraan, at ang parehong mga salitang ito, gayunpaman, Panginoon, alam mo na sa araw na yon kapag kami ay nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito, at ang mundong ito kasama ang lahat ng kasiyahan nito. Naging kasuklam-suklam sa amin habang nagsasalita kami, sinabi ng aking ina, anak, para sa akin. Sariling bahagi wala na akong kaluguran sa anumang bagay sa buhay na ito. Ang ginagawa ko dito, kahit kailan, at kung ano ako dito, hindi ko alam, ngayong umaasa na ako dito. Mundo ay natupad. Isang bagay doon ang nais kong gawin. Magtagal ng ilang sandali sa buhay na ito, upang makita kitang isang Kristiyanong Katoliko. Bago ako mamatay, ginawa ito ng aking Diyos para sa akin ng higit na sagana na ako. Dapat ngayon na makita ka ng buo, hinahamak ang makalupang kaligayahan, ay maging Kanya. Katulong, anong gagawin ko dito? Anong sagot ko sa Kanya sa mga bagay na ito, hindi ko naalala. Para sa kakaunti. 5 araw pagkatapos, o higit pa, siya ay nagkasakit ng lagnat, at doon. Isang araw, nawalan siya ng malay, at nawalan ng malay. Mula sa mga nakikitang bagay na ito, binilisan namin siya, ngunit siya ay malapit na. Ibinalik sa kanyang katinuan, at nakatingin sa akin at sa kapatid kong nakatayo. Sa pamamagitan ng kanyang, sinabi sa amin na nagtatanong, nasaan ako? At saka tumingin ng maayos. Sa amin na may kalungkutan na namangha, narito, sabi niya, ililibing mo ang iyong nanay. Tumahimik ako at pinigilan ang pag-iyak, ngunit nagsalita ang kapatid ko. Isang bagay na nagnanais para sa kanya, bilang ang mas maligayang kapalaran na siya ay mamatay, hindi sa isang kakaibang lugar, ngunit sa kanyang sariling lupain. Kung saan, siya na may nag-aalalang hitsura.
Sinusuri siya sa kanyang mga mata, para sana siya pa rin sa word tulad ng mga bagay, at pagkatapos ay tumingin sa akin, narito, sabi niya, kung ano ang sinasabi niya, at sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sa amin pareho, higa, sabi niya, ang katawan na ito kahit saan, huwag mag-alala. Sapagkat sa anumang paraan ay gumugulo sa iyo, ito lamang ang hinihiling ko, na sana ay gawin mo. Alalahanin mo ako sa altar ng Panginoon, saan ka man naroroon. At pagkakaroon. Inihatid ang damdaming ito sa kung anong mga salita ang magagawa niya, hindi siya umimik. Pinapalakas ng kanyang lumalaking karamdaman. Ngunit ako, kung isasaalang-alang ang iyong mga kaloob, ikaw na din nakikitang Diyos na iyong inilalagay sa loob. Ang mga puso ng iyong mga tapat, kung saan nagmumula ang mga kamangha-manghang bunga. Magalak at magpasalamat sa iyo, na inaalala ang nalaman ko noon, kung paano. Maingat at balisa siya ay kailanman, ay bilang sa kanyang lugar ng libing na siya ay ibinigay at inihanda para sa kanyang sarili ng katawan ng kanyang asawa. Para sa dahil sila ay namuhay sa mahusay na pagkakasundo magkasama, siya ay nagnanais din kaya. Kaunti lamang ang maaaring tanggapin ng isip ng tao ang mga bagay na banal upang magkaroon ng karagdagan na ito sa ang kaligayahang iyon at ang maalala sa mga tao na pagkatapos niya. Pilgrimage sa kabila ng mga dagat, kung ano ang makamundong taglay ng nagkakaisang pares na ito. Pinahintulutan na magkaisa sa ilalim ng parehong lupa. Pero kapag ganito, ang kawalan ng laman sa pamamagitan ng kabuuan ng iyong kabutihan ay nagsimulang tumigil sa kanya. Puso, hindi ko alam, at nagalak sa paghanga sa kung ano ang kanyang isiniwalat. Ako, bagaman sa katunayan sana ang aming diskurso din sa bintana, kapag siya sinabi, ano pa ang gagawin ko rito, walang lumitaw na pagnanais na mamatay sa sarili niyang bansa. Narinig ko rin pagkatapos na noong kami ay nasa si Ostia, may tiwala siya sa ina, noong wala ako, isang araw. Nakipagdiskurso sa ilan sa aking mga kaibigan tungkol sa paghamak sa buhay na ito, at ang pagpapala ng kamatayan, at nang sila ay namangha sa gayong katapangan na. Ikaw ay nagbigay sa isang babae, at nagtanong kung siya ay hindi natatakot. Naiwan ang kanyang katawan ng napakalayo sa kanyang sariling lungsod, sagot niya, walang malayo sa Diyos. At hindi rin dapat katakutan na baka sa katapusan ng mundo, hindi siya dapat kilalanin kung saan niya ako bubuhayin. Sa ika-9 na araw niya noon, pagkakasakit, at ang ika-56 na taon ng kanyang edad, at ang ika-30. Sa akin, ang relihiyoso at banal na kaluluwang iyon ay pinalaya mula sa katawan. Pinikit ko ang kanyang mga mata, at may dumaloy na matinding kalungkutan sa aking puso. Na umaapaw sa luha, sabay mata ko ng marahas na utos ng aking isip, ininom ang kanilang bukal na ganap na tuyo, at aba ako sa ganyang alitan. Ngunit nang malagutan siya ng hininga, ang bata Adeodatus burst out sa isang malakas na panaghoy, tapos, tinignan naming lahat, hinawakan yung kanya kapayapaan. Sa katulad na paraan din ng isang parang bata na pakiramdam sa akin, na kung saan ay, sa pamamagitan ng ang tinig ng kabataan ng aking puso na nahahanap ang pagbuga nito sa pag-iyak ay nasuri at pinatahimik. Sapagkat naisip namin na hindi angkop na ipagdiwang ang libing na yon. Umiiyak na panaghoy at mga diing, sapagkat sa gayon ginagawa nila sa karamihan. Ipahayag ang kalungkutan para sa yumao na parang hindi masaya o ganap na patay. Samantalang siya ay hindi malungkot sa kanyang kamatayan o ganap na patay. Ito ay tiniyak sa amin sa mabuting batayan, ang patotoo ng kanyang kabutihan. Pag-uusap at hindi pa kunwari ang kanyang pananampalataya. Ano pagkatapos ay ito na ginawa grievously masakit sa loob ko, ngunit isang sariwang sugat. Ginawa sa pamamagitan ng biglaang wrench ng pinakamatamis at mahal na kaugalian ng pamumuhay ng magkasama. Tuwang-tuwa ako sa kanyang patotoo, nang sa huling pagkakataon na yon. Pagkakasakit, paghahalo ng kanyang mga pagmamahal sa aking mga gawa ng tungkulin, tinawag niya ako masunurin at binanggit na may malaking pagmamahal sa pag-ibig na hindi niya kailanman naranasan.
Nakarinig ng anumang malupit o mapang-uyam na tunog na binibigkas ng aking bibig laban sa kanya. Ngunit gayunpaman, o aking Diyos, na lumikha sa amin, anong paghahambing ang mayroon sa pagitan? Ang karangalang ibinayad ko sa kanya, at ang kanyang pagkaalipin para sa akin. Ang pagiging noon. Pinabayaan ang labis na kaginhawaan sa kanya, ang aking kaluluwa ay nasugatan, at ang buhay na iyon. Rent asunder as it were, which of hers and mine together had been. Ginawa ngunit isa. Natahimik ang bata sa pag-iyak, kinuha ni Euodius ang awit. At nagsimulang umawit, ang aming buong bahay ay sumasagot sa kanya, ang awit, aking awit. Nang awa at kahatulan sa iyo, O Panginoon. Ngunit marinig kung ano kami. Sa paggawa, maraming mga kapatid na lalaki, at mga babaeng relihiyoso ang nagsama-sama. At habang sila na ang katungkulan noon ay naghanda para sa libing, gaya ng paraan ay sa isang bahagi ng bahay, kung saan ako maaaring maayos kasama ang mga taong. Naisip na hindi akma na iwan ako, nagdiskurso sa isang bagay na angkop sa oras. At sa pamamagitan ng balsamo ng katotohanan ito ay napawi ang pagdurusa, na alam mo, sila. Hindi alam at nakikinig ng mabuti, at iniisip na wala ako sa lahat. Pakiramdam ng kalungkutan. Ngunit sa iyong mga tainga, kung saan walang nakarinig sa kanila, sinisi ko ang kahinaan ng aking damdamin, at pinigilan ang aking baha ng kalungkutan na nagbigay daan. Kaunti sa akin, ngunit muli ay dumating, tulad ng isang tubig, ngunit hindi upang sumambulat. Sa pagluha, ni sa pagbabago ng mukha, alam ko pa rin kung ano ang itinatago ko. Pababa sa puso ko. At ang pagiging labis na hindi nasisiyahan sa mga taong ito. Ang mga bagay ay may ganoong kapangyarihan sa akin, na sa nararapat na pagkakasunod-sunod at paghirang. Nang ating likas na kalagayan ay kailangang mangyari, na may bagong kalungkutan ay nagdalamhati para sa aking kalungkutan, at sa gayon ay isinusuot ng dobleng kalungkutan. At masdan, ang bangkay ay dinala sa libingan, pumunta kami at bumalik. Walang luha. Sapagkat hindi sa mga panalangin ibinuhos namin. Ikaw, noong ang sakripisyo ng ating pantubos ay inialay para sa kanya, ng ngayon. Ang bangkay ay nasa gilid ng libingan, gaya ng paraan, bago nito. Habang nakahiga doon, ako ba ay umiyak kahit sa mga panalangin iyon, ngunit ako ang buong araw sa lihim na mabigat na malungkot, at may ligalig na isip na nalangin sa iyo, bilang kaya kong pagalingin ang aking kalungkutan, ngunit hindi mo ginawa, kahanga-hanga, naniniwala ako. Sa aking alaala sa isang pagkakataong ito, gaano katibay ang buklod ng lahat. Ugali, maging sa isang kaluluwa, na ngayon ay kumakain ng walang mapanlinlang na salita. Ito. Tila masarap din sa akin na pumunta at maligo, pagkarinig ko na naligo na. Ang pangalan nito, banyum, mula sa Griegong balanion dahil ito ay nagtutulak ng kalungkutan. Mula sa isip. At ito rin ay ipinagtatapat ko sa iyong awa, ama ng mga walang ama na pinaliguan ko at katulad ng dati kong naligo. Para sa hindi maalis sa aking puso ang pait ng kalungkutan. Pagkatapos ay natulog ako at nagising muli at natagpuan ang aking kalungkutan na hindi bahagyang lumambot. At gaya ko noon. Mag-isa sa aking kama, naalala ko ang mga totoong talata ng T.H.Y. Ambrose. Para sa ikaw ang may gawa ng lahat, ang Panginoon. At pinuno ng kaitaasan. Sino, nagnanakaw ng araw sa liwanag, ay nagbuhos. Mahimbing na pagkakatulog sa gabi. Nasa ating mga paa ang kapangyarihan. Ang pagpapagal ay maaaring mabago. At ang mga puso ay itataas na lababo at matatakot. At ang mga kalungkutan ay mapasuko. At pagkatapos ay unti-unti kong nabawi ang aking dating pag-iisip tungkol sa iyo. Alipin, ang kanyang banal na pakikipag-usap sa iyo, ang kanyang banal na lambing at pagmamasid sa amin na kung saan ako ay biglang pinagkaitan, at ako ay nag-iisip na umiyak sa iyong paningin, para sa kanya, at para sa aking sarili, alang-alang sa kanya, at sa kanyang sarili. Akin. At nagbigay daan ako sa mga luhang kanina ko pa pinipigilan sa umaapaw hanggat gusto nila, paglalagay ng aking puso sa kanila, at ito
Nakasumpong ng kapahingahan sa kanila, sapagkat ito ay nasa iyong mga tainga, hindi sa mga tao na mapanlilibak sana ang aking pag-iyak. At ngayon, Panginoon, sa pagsulat ay ipinagtatapat ko sa iyo. Basahin ito, sino ang gagawa, at bigyang kahulugan ito, kung paano niya kalooban, at kung siya'y makasumpong ng kasalanan doon, na aking iniiyakan ang aking ina ng kaunti. Bahagi ng 1 oras, ang ina na pansamantalang patay sa paningin ko. Nasa loob ng maraming taon ay umiyak para sa akin, upang ako ay mabuhay sa iyong mga mata, hayaan. Hindi niya ako tinutuya, ngunit sa halip, kung siya ay isa sa malaking pagkakawanggawa, hayaan siyang umiyak. Kanyang sarili para sa aking mga kasalanan sa iyo, ang ama ng lahat ng iyong mga kapatid. Kristo. Ngunit ngayon, na may pusong gumaling sa sugat na iyon, kung saan ito ay tila masisi sa isang makalupang damdamin, ibinubuhos ko sa iyo, aming Diyos, sa ngalan ng iyong aliping iyon, isang ibang uri ng luha na umaagos mula sa Espiritong nayayanig ng mga pag-iisip ng mga panganib ng bawat kaluluwang namamatay. Adam. At bagamat siya ay binuhay kay Kristo, kahit noon pa man, ang kanyang paglaya mula sa laman, ay nabuhay sa papuri ng iyong pangalan para sa kanya. Pananampalataya at pakikipag-usap, gayon may hindi ko nangahasabihin yon mula sa anong oras ikaw muling bumuhay sa kanya sa pamamagitan ng binyag, walang salitang lumalabas sa kanyang bibig laban. Utos mo. Ang iyong anak, ang katotohanan, ay nagsabi, sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, ikaw na hangal, ay nasa panganib ng apoy ng impyerno. At aba, maging sa kapuri-puri na buhay ng mga tao, kung itinatabi mo ang awa. Dapat suriin ito. Ngunit dahil hindi kayo sukdulan sa pagtatanong, pagkatapos ng mga kasalanan, may kumpiyansa kaming umaasa na makahanap ng lugar sa piling mo. Pero, sinumang umasa sa kanyang tunay na mga merito sa iyo, kung ano ang itinuring niya. Ikaw ngunit ang iyong sariling mga regalo. O na malaman ng mga tao ang kanilang sarili. Lalaki, at ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Ako sa makatuwid, o aking papuri at aking buhay, Diyos ng aking puso, ay nagtabi para sa isang. Habang ang kanyang mabubuting gawa, na kung saan ako ay nagpapasalamat sa iyo, nang may kagalakan, gawin ngayon. Magsumamo sa iyo para sa mga kasalanan ng aking ina. Dinggin mo ako, ako'y nagsusumamo. Ikaw, sa pamamagitan ng gamot ng aming mga sugat, na nakasabit sa puno, at ngayon. Ang nakaupo sa iyong kanang kamay ay namamagitan sa iyo para sa amin. Alam ko yan. Siya ay nakitungo ng may awa, at mula sa kanyang puso ay pinatawad sa kanyang mga may utang ang kanilang mga utang. Patawarin mo rin ba ang kanyang mga utang, anuman ang kanyang napagkasunduan? Maraming taon mula noong tubig ng kaligtasan. Patawarin mo siya, Panginoon, patawarin mo ako. Magsumamo sa iyo, huwag kang pumasok sa paghatol sa kanya. Hayaan ang iyong awa. Na mataas sa iyong katarungan, yamang ang iyong mga salita ay totoo, at ikaw ay mayroon. Nangako ng awa sa mahabagin, na iyong ibinigay sa kanila, upang maging sino. Maawa ka sa kanino mong maawa, at magkakaroon pagkahabag sa iyong kinaawaan. At, naniniwala ako, nagawa mo na ang aking hinihiling, ngunit tanggapin, o Panginoon, ang kusang loob na mga handog ng aking bibig. Para sa kanya, ang araw ng kanyang paglusaw. Na ngayon ay malapit na, hindi inisip na masugatan ang kanyang katawan. O inembalsamo ng mga pampalasa, o ninanais siya ng isang pagpipilian monumento, o maging inilibing sa sarili niyang lupain. Ang mga bagay na ito ay hindi niya iniutos sa amin, ngunit ninanais. Para lamang gunitain ang kanyang pangalan sa iyong altar, na mayroon siya. Naglingkod ng walang tigil ng isang araw, kung saan nakilala niya ang banal sakripisyo na dapat ibigay, kung saan ang sulat kamay na laban sa atin ay binura, kung saan ang kaaway ay nagtagumpay, kung sino. Pagbubuod ng ating mga pagkakasala, at paghahanap kung ano ang ipapataw sa atin, ay natagpuan. Wala sa kanya, na kung saan tayo ay nananaig. Sino ang magbabalik sa kanya ng inosenteng dugo, na siyang gumaganti sa kanya ng halagang binili niya sa atin, at
Kaya kunin mo kami sa kanya. Sa sakramento kung saan ang aming pantubos, iyo. Iginapos ng alilang babae ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng bigkis ng pananampalataya. Huwag hayaang humiwalay sa kanya ang sinuman. Ang iyong proteksyon, huwag hayaang ang leon o ang dragon ay humarang sa kanyang sarili. Puwersa o pandaraya. Sapagkat hindi siya sasagot na wala siyang utang, baka siya ay maging hinatulan at sinunggaban ng tusong tagapagsumbong, ngunit sasagutin niya iyon sa kanya. Ang mga kasalanan ay pinatawad sa kanya sa pamamagitan niya, na kung saan ay walang makakaganti sa halagang iyon. Siya, na walang utang, ay nagbayad para sa atin. Naway magpahinga siya sa kapayapaan, kasama ang asawang nauna at pagkatapos niya. Ay hindi kailanman anumang, na kanyang sinunod, na may pagtitiis na nagbubunga sa iyo, upang siya ay maakit din siya sa iyo. At magbigay ng inspirasyon, o Panginoon ko. Diyos, bigyan ng inspirasyon ang iyong mga lingkod na aking mga kapatid, ang iyong mga anak na aking mga Panginoon, na may tinig, at puso, at panulat na aking pinaglilingkuran, upang ang lahat ng makakabasa nito. Confessions, nawa sa iyong altar ay alalahanin si Monica na iyong alipin, kasama si Patricius, ang kanyang asawa kung minsan, nasa pamamagitan ng mga katawan iyong dinala sa akin. Sa buhay na ito, kung paanong hindi ko alam. Naway alalahanin nila ng may tapat na pagmamahal. Aking mga magulang sa pansamantalang liwanag na ito, aking mga kapatid sa ilalim mo aming Ama. Ang ating inang Katoliko, at ang aking mga kababayan sa walang hanggang Jerusalem. Na ang iyong mga taong manlalakbay ay nagbubuntong hininga pagkatapos mula sa kanilang pag-alis, hanggang sa ang kanilang pagbabalik doon. Na kaya ang huling hiling sa akin ng aking ina ay matupad. Ang aking mga pagtatapat, higit pa sa pamamagitan ng aking mga panalangin, maging sa pamamagitan ng mga panalangin ng marami, mas abundantly natupad sa kanya.